Ang nakalagay ay mas mabigat ng kalahating gin kaysa sa totoong timbang. Haha, sige, ganito pala ang gusto mong laro, ha? Mas mabigat ng kalahating gin. Kung uminom ka ng isang mangkok ng sabaw sa gabi, pwede kang bumigat ng 2 gin. Ibalik mo iyan, kulang ng kalahating gin. Kumusta po, mahal? Ang inuupahan mo ay may atraso na sa bayad kaya naputol na ang serbisyo. Kung gusto mo pang ipagpatuloy ang paniningil ng upa, pakidial na lang ulit sa susunod mong buhay. Pindutin ang kinahas para bumalik. Ay! Napuyat ako ng husto, nagkaka-hallucination na ako. Uy, amoy pagkaing dagat. Sino nang palihim na nagbibilad ng tuyong isda sa bodega ko? Ikaw ang tuyong isdang iyon. Tubig. Shendu, opisyal ng tanggulang lungsod ng Biliang. Baka cosplay ito. Hindi pwede, tumawag muna ng pulis. Expired na ang fire extinguisher. Nakatambak ang mga ibinalik na paninda sa daanan ng sunog. Kapag dumating ang pulis, kapag napalapat ang selyo, paano mo babayaran ang natitirang bayad? Saan mo kukunin ang ipapasahod? Unahin ang pagsagip sa tao. Hindi pwedeng mamatay siya. Grabe, ang totoo ng cosplay na ito. Nilimas ng mga mandarambong sa dagat ang ruta ng bigas. 7 araw nang walang bigas sa loob ng lungsod. Wala na. Hindi, teka, napalipat ba ako sa ibang panahon? Wala nang natira. Bakit ako pa ang napunta sa ganitong sitwasyon? Swerte mo nang nakatagpo mo ako, steady ang kamay ko. Sino ka? Ako ang nagligtas ng buhay mo, bitawan mo ako. Dito. Anong lugar ito? Bodega sa Sektor C, Kanlurang Logistics Park. Saan pa ba? Dito ay sa kaharian ng mga immortal. Hindi, bodega ko ito. Sa logistics ako nagtatrabaho. Talaga bang galing ka sa sinaunang panahon? Nagmula ako sa dinastyang Dajing. Hindi ko inakalang may napadpad na mula sa ibang panahon sa bodega ko. Paglalakbay sa panahon. Anong ginagawa mo? Huwag mong gagalawin ang sugat, kakastop lang ng pagdurugo. Ako po si Shendu. Pangalawang komandante ng tanggulang lungsod ng Biliang. 27 araw nang kinukubkob ng mga mandarambong sa dagat ang lungsod. Wala nang suplay ng pagkain sa lungsod. Isang mangkok lang ng lugaw na halos tubig bawat araw. 3 araw nang walang nakakain na bigas ang mga tao. Paano ka napunta rito? Kumawala ako sa gitna ng gabi para humingi ng tulong. Napasok ko nang hindi sinasadya ang templo ng Diyos ng bundok. Sa lihim na lagusan, may nakita akong liwanag sa dulo. Hindi ko inakalang magdurugtong iyon sa bodega ninyo, Binibiningli. Binibiningli, kung may kaunti po kayong suplay ng pagkain. Ikaw, humiga ka muna ng ganyan. Ilagay mo ang bagay na ito sa sahig. Alam mo ba kung magkano ito? Malaki. Nagugutom ka na siguro. Maghintay ka. Umupo ka at huwag gagalaw, baka masaktan ang suga. Huwag nang bumuka ulit. Hindi ko na ito babalutin ulit. Ayan. Kain ka na. Napakasarap talaga ng pagkain sa kaharian ng mga immortal na ito.
Kumusta ang lasa? Ayos naman, di ba? Sa loob ng lungsod, 3 araw nang walang kahit isang butil ng bigas ang bata. Ang inyong lingkod. Hindi ko alam kung paano ako makakakain nito ng mag-isa. Ayos lang, nandito ka pa naman. Kapag busog ka, saka ka magkakabisa para makabalik at mailigtas sila. Ang gutom na general wala nang maililigtas. Bahay. Bahay. Pautang kay Jai. Binibini. Nagtatanong po, ano po ang buong pangalan ninyo? Ako si Lixia Otang. Binibining Lee. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Binibining Lee. Ang kagandahang loob ng pagbibigay ng pagkain. Habang buhay kong tatandaan ito, ako si Shendu. Kung hindi mabasag ang lungsod ng Biliang. Tiyak na isusukli ko ito gamit ang buhay ko. CJ. Itabi mo muna ang buhay mo. 30 kabang bigas. Binibining Lee, babalik na po ako sa lungsod. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pagkain. Hindi na pwedeng hintayin pa ng sugat mo na gumaling ngayon. Sandali. Ayusin ang mga supply. Mga pantulong na supply, mga pantulong na supply. Dalhin mo rin ang mga ito. Pwedeng papulahin ang mga pako. Pwede ring patalasin bilang dulo ng palaso at ikalat sa paanan ng pader. Mga sapatos na damo para sa mga pirata sa dagat. High pressure na water gun. Kapag ikinabit sa sasakyan, pwede na itong magbuga ng tubig. Sinusunog ng mga pirata sa dagat ang tarangkahan gamit ang nakatambak na kahoy. 10 beses na mas mabilis kaysa sa pagbubuhos ng tubig. Flashlight na nagpapailaw sa tao sa gabi. Mode na mabilis na kumikislap. Kapag ikinaway mo sa mata, mapapahinto mo ang tao sa takot ng ilang sandali. Ang sugat mo. Ayos lang. Haha. General, ang mga sugat ninyo. Hindi hadlang. General, ano po ito? Mga sandata mula sa imbakan ng mga Diyos. Ibalik muna ang mga supply na ito sa imbakan ng bigas. Ipadala ang mga pako sa pandayan sa timog ng lungsod. Sabihin mo kay Mang Zhao. Unahin ang batch na ito ng bakal para gawing dulo ng mga palaso. Bago sumapit ang gabi, kung gaano karami ang magagawa, gawin lahat. Bukod pa rito, humanap ng panday na marunong magkabit ng sasakyang pantubig. Ayusin ito bago magbukang liwayway. Dalhin sa tore ng timog na tarangkahan. Opo. Ano po ito? Tatlong buwan ko nang ipinagtatanggol ang lungsod. Una kong natikman ang lugaw na may alat. Bumalik na ang general na duguan. Walang sasakyan sa daungan.
Nag-aayos sila ng hukbo. Noong nakaraang gabi, 3 barko pa ang dumating mula sa dagat. Mga pangbangga sa barko at mga hagdang panglusob ang mga iyon. Balak nilang kubkubin ang timog na tarangkahan. Ilang pako na ang nagawa. 300 dulo ng palaso ang nagawa. Hindi sapat ang bakal. Pag naubos ang batch na ito ng mga pako, wala na. Sapat na. Ibigay ang mga dulo ng palaso sa mga mamamana. Marunong na ba silang gumamit nyon? Kapag inikot mo ang bahaging ito, lalabas ang tubig. Hintayin mong mag-utos ako bago mo muling gamitin. Nag-iipon sila ng kahoy para sa panunog. Mga halimaw. May mga halimaw sila. Ang maitim na tubong iyon ay halimaw. Ah. Sa silangang panig ng hagdang panglusob. Kakaiba talaga ang hiwagang iyon. Ang puting liwanag na iyon ay nakakasilaw at napapaatras ang mga tao. Sugod. Ah. Ah. Ha. Ha. Ah. Narito po ang inyong lingkod, General Lee. Isulat ang lagay ng labanan sa liham. Ilagay sa lihim na lagusan. Sabihin kay Binibining Lee. Gumana ang mga ito. Hindi ko alam, Binibining Lee. Kung may mas malayo pa bang gamit kaysa flashlight. Yung tipo na nakikita ang buong dagat ng malinaw sa gabi. Panalo na tayo sa laban na ito. Pero kung wala ang mga bagay na galing sa kahariang immortal, hindi tatagal ang pader na ito ng 3 buwan. At ngayon, alam na ng mga piratang dagat na may halimaw sa pader. Matatakot sila ng sandali. Kailangan nating mag-isip ng iba pang paraan agad. Dapat natin silang talunin. Sa loob lang ng 3 araw, 3 tonelada ang kailangan. Saan tayo kukuha ng ganoon karaming pagkain? Pinakakulang pa rin ang pera. Binibining Lee, 2 buwan mo nang hindi nababayaran ang renta. Ang utang ay kailangang mabayaran ng buo sa loob ng 3 araw. Kung hindi, gusto ko rin sanang mabayaran iyon. Kung sa pilak ang batayan, hindi aabot sa 4,000 yuan. Pero kung hindi, mukhang opisyal na pilak ito. Kung bilang antigong piraso ang pagpresyo. Nandito ba si Tito Son? Uy, Boss Lee, heto ka pala. Grabe, ang lala ng eyebags mo. Nagpuyat ka na naman hanggang umaga.
Tito Son, pakicheck nga ito para sa akin. Boss Lee. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Pamanang pamilya. Nakatago lang sa pinakailalim ng kahon. Kapos talaga ako sa pera nitong mga huling araw. Gusto ko sanang ilabas at ipalit ng kaunting pera. Pamanang pamilya. Ano ang hanap buhay ng mga ninuno ninyo? Negosyo ang pinagmulan namin. Anong klaseng negosyo? Kalakalang pandagat. Ito ay opisyal na pilak mula sa panahong Jinghe ng dinastyang Dajing. Pantay ang mga guhit, pahalang at patayo. Maayos ang mga kanto. Talagang mula ito sa opisyal na imbakan ng gobyerno. Tito Son. Magkano ba talaga ang halaga nito? Iyon ang presyo sa auction house. Mahigit 80,000 ang mapupunta sa nagbebenta. Maganda ang kondisyon nito, mga 100,000 ang halaga. 100,000. 3 ingot, 300,000 iyon. Pero hindi mo ito pwedeng ilabas sa merkado. Auction house. Bakit? Pinagmulan. Wala kang record ng pinagmulan. Walang patunay. Hindi tumatanggap ang lehitimong auction house ng mga antigong bagay na hindi malinaw ang pinagmulan. May mga patakaran ang lehitimong pagbili ng mga antigong bagay. Aayusin namin ito para sa iyo ayon sa tamang proseso. Bibigyan ka ng resibo ng pagbili at 60,000 cash. Pero huwag mong sabihin sa iba. Tito Son, ibebenta ko. Sigurado ka ba talaga? Salamat, Tito Son. Ingat sa pag-alis, haha. Tandaan mo, kapag may maganda kang bagay, dalhin mo kay Tito Son. Pumunta sa wholesale market at bumili ayon sa listahan. Unang batch ng panustos na pagkain. Bigas 100 sako, harina 50 sako, tuyo na karne 30 kahon, delata 10 kahon. Parang warehouse clerk ako ngayon na naghahanda para sa digmaan at taggutom. Boss Lee, dinala ko na ang mga paninda na kailangan mo. Bakit nakalok ang pinto ng bodega mo? Sa likod na pinto ako maghihintay sa iyo. Sobrang dami ng batch na ito. Hindi ko matatapos itong dalhin hanggang bukas. Magpadala muna ng isang batch. A-unload sa Sector C. Anong malaking order ang nakuha mo kamakailan? Wang kekelin. Parehong pagkain at gamot, wang kekelin. Higit pa sa sapat. Kumpanya ng Jinjin Panmu, dati. Ati. 1-7-7-6-7-6-7-1-2-3-3-0. Proyekto ng gobyerno. Gustong magdaos ng aktibidad pangkultura ng komunidad na may paputok. Malapit na ito. Binibining Lee. Mga suplay para sa pagligtas. Mga suplay para sa tulong. Nakabalik na ang inyong lingkod. Ang sugat mo. Ayos lang. Ang mukha mo. Ayos lang. Ang listahan ng mga supply sa pagkakataong ito. Karagdagang pagkain, 100 sako ng bigas, 50 sako ng harina, 30 kahon ng cured meat. 1 sako ng asin. Mga gamot. May mga ito pa. Yung walkie-talkie na ibinigay ko sa iyo noong huli. Naayos na ang channel. Pindutin mo lang dito at magsalita. Night vision binoculars.
Sa ganap na dilim, makakakita ka ng galaw na ilang daang metro ang layo. Paano kayo nagbabantay sa gabi noon? Mga gamit sa pagbabantay. Sa sulo at sariling mata. Tuwing bagong buwan, sa gabing walang buwan. Ang mga taga-subaybay ay halos bulag. Hindi na ngayon. Binibining Lee. Ito ang kayamanang makakakita ng galaw ng kampo ng kaaway kahit sa ganap na dilim. Ganyan kahalagang kayamanan. Ibinigay lang ni Binibini sa inyong lingkod ang ganyan. Wala ring silbi kung itatabi ko. Binili ko ito at isang beses ko lang nagamit. Sa balkonahe ko lang pinanood ang nag-aaway ng mga pusa sa kabila. Dalhin ninyo at bantayan sa tuktok ng pader. Kapag may gagawing kalokohan ang mga pirata sa dagat sa gabi, malalaman natin agad. Makakapaghanda tayo ng maaga. Hindi gaanong malaki ang pondo ng inyong lingkod. Iyon ang naipon ko sa maraming taon. Ang gastos ng batch na ito ng mga supply. Pakiusap, tanggapin ninyo, Binibini. Lahat ng naipon mo iyan. Sapat na. Binibining Lee, sabi ko sapat na. Ang natira, ibalik mo na. Kailangan ng pera ang pakikidigma. Kailangan ng pera ang pagkukumpuni ng pader ng lungsod. Kailangan ng pera ang pagpapanday ng bakal. Pondo. Kailangan din ng pera para gantimpalaan ang mga sundalo. Ikaw ang general. Wala kang ni isang pilak sa bulsa. Paano ka magpapatakbo ng hukbo? Paano ka mamumuno sa hukbo? Naitala na ng inyong lingkod. Huwag puro pagtatala lang. Bilisan ang paglipat ng mga gamit. Kayong dalawa, bilisan ninyo ang pagbubuhat. Binibining Lee. Bumalik ka pagkalipas ng 3 araw. Sandali. Sa daan, kumain ka muna at huwag nang magbuhat ng bigas ng gutom ang tiyan. ₱3,000 rehistradong sambahayan sa lungsod ng Biliang. Maraming salamat sa pagligtas ng buhay namin, Binibining Lee. Ang pilak na ito ay lampas 2 tael. Sapat na para bayaran ko ang kuryente sa buwang ito. Bumili pa tayo ng isa pang batch ng gamot. Ang natitirang pera, kailangan pa ring pag-isipan ang paraan. Ayan, Gil. Lin. Paalala, luma na ang utang na ito, pakiusap ayusin mo na. Ito ang Huaxinrong. Ito ang Huaxinrong. Ang inyong loon na lampas na sa takdang araw. Ito ang Huaxinrong. Ang inyong overdue na utang ay umabot na sa grace period ngayon. Huling araw. Bukas. Bukas na sila pupunta sa bahay. Naglagay lang ng 180,000 sa pagbili ng mga supply. Ang paunang bayad ni Tito Zhu. Ang pagkain ni Xiao Zhu. Ang mga kagamitang bakal ng matandang lingkod. Mga relief goods, mga relief goods. Mga relief goods. Sa account, sapat na lang talaga para mabayaran ang utang. Hindi na talaga sapat para makabili pa ng iba. Utang na 72,000 yuan. Sa kabilang dulo ng lagusan. Naghihintay sa akin si Shendu. Pagkain para sa 3 araw mula ngayon. ₱74,200. Bilangin mo.
74,200 yuan, eksaktong-eksakto, walang kulang ni Kusing. Nabayaran na ang utang na 74,200 yuan. Unahin munang takpan ang pinakamalaking butas. Ang iba, saka na lang natin pag-isipan. Ang tadhana na ito. Talagang walang lohika. Babalik siya pagkalipas ng 3 araw. Kasama ang pag-asa at tiwala ng buong lungsod. At kailangan kong ayusin muna ang problema sa pera bago iyon. Hindi dahil ibinigay sa akin ni Shen Du ang lahat ng pondo ng hukbo, kundi dahil sa mangkok ng instant noodles na iyon. Nahinto siya sa kalagitnaan ng pagkain. 3 araw nang walang kahit isang butil ng bigas ang mga bata sa lungsod. Bukas ng umaga, aanyayahan ko silang uminom ng tsaa. Direktang supply ng mga pagkaing malapit ng mag-expire, maramihang bigas at mantika. Direktang benta ng compressed biscuits at iba pang paninda. Kakaayos lang ng utang ng isa. Isang babaeng 7,000 na lang ang laman ng account. Nagising magdamag para sa pagkain ng isa pang kuta ng lungsod. Batay sa kasalukuyang dami ng binibili at bilis ng pagkonsumo. Ang 70,000 ay sapat lang para pakainin ang lungsod ng Biliang sa loob ng 2 linggo. Pagkalipas ng 2 linggo, kailangan makahanap ng bagong pinagkukunan ng pera. O putulin na. Ang kasal. Isang sasakyang panghimpapawid na kayang lumipad ng 20 minuto. Ang night vision camera ay pwedeng magsiyasat sa ibabaw ng dagat. Drone para sa pagsubaybay sa kalaban. Binibining Lee. Halika at tingnan mo ang mga ito. Ito ay 3 beses na mas magaan kaysa kahoy na kalasag. At 10 beses na mas matibay. Madarulas lang. Hindi sila makakaakyat. Ang bagay na ito, mas magaan kaysa bakal. Pero hindi pa huli sa tigas. Itaas ito sa parapet ng pader. Ito ay huwag kang kabahan. Ito ay larawan. Gaano ito kataas makakalipad? Sa teorya, 120 metro. Sapat para makita ng malinaw ang buong mabatong baybayin. Gaano ito katagal makakalipad? Isang baterya ay para sa 20 minuto. Kung salitan ang gamit, aabot ng magdamag. Binibining Lee, 3 buwan ko nang binabantayan ang lungsod. Ang pinakakinatatakutan ay hindi ang paglusob ng mga piratang dagat mula sa langit. Kapag palihim silang umaakyat sa gabi. Sa tuwing bagong buwan, walang liwanag ng buwan. Ang mga tagamanman ay parang mga bulag. Kung makakalipad ang bagay na ito sa ibabaw ng pader ng lungsod, wala nang saysay ang mga pag-atake nila sa gabi. Subukan mong dahan-dahang itulak, napakasimple lang. Naisip na ito ng iyong lingkod noon. Pero hindi ko naisip na sa ganitong paraan pala. Hindi mo pa nakikita ang mas astig pa rito. Ang isang ito ay sinisingil ng araw. Sa gabi, sinisingil ang baterya. Hanggat hindi umuulan, pwedeng lumipad ng tuloy-tuloy ang drone. Binibining Lee. May tanong po ako, Binibining Lee. Lahat ng mga ito ay mga bagay na ayaw na ng iba. Masyadong mahal ang balik sa pagbalik nito. Masyadong maliit ang kita. Ayaw nila dahil masyadong maingay kapag lumilipad. Maraming dahilan bago bumalik.
Dito mo na itambak lahat. Sige na, bilis, magsasara na ang lagusan. Tatlumpung taon na akong panday ng bakal. Unang beses kong makakita ng bagay na lumilipad ng walang hangin. Mangzhao, drone ang tawag dyan. Ibinigay ni Binibining Li. Hilagang kanluran, bahagyang pahilaga. 3 hakbang bawat segundo ang bitaw. Iayos ng kalahating degree pa kanan. Ihanda ang paghulog. 3, 2, 1, bitaw. Tinamaan ang drone no. 2. Markahan ang posisyon ng dambuhalang kanyon. Iayos ng kalahating degree pa kaliwa, bitaw. Target no. 4. Tolda ng command ng kalaban. Humihina ang hangin, bitaw ng diretsyo. Ah. 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 Binibining Li. Malapit na ang pangkalahatang paglusob ng mga pirata sa dagat. 15 barkong pandigma. 12 bakal na kanyon. 5 barkong pangliyab. 3 ulit ang lakas nila kaysa sa atin. Hindi matitiyak ang magiging resulta ng laban na ito. Kung hindi na ako makabalik. Nariyan pa ang lagusan. Nananatili pa ang ating daan ng pag-urong sa lungsod ng Biliang. Naipagkatiwala ko na kay General Li. Mabagsak man ang lungsod o hindi. Bawat gabi, sa alas 12, magpadala ng tao sa bungad ng lihim na lagusan para salubungin ang mga suplay. 3,000 babae at bata sa loob ng lungsod. Sa hinaharap, kakailanganin ko pa rin ang pag-aalaga mo, Binibini. Ingat ka, Binibini. Huling sulat ni Shendu. Dumating na. Mga tagapagtanggol sa bawat bahagi ng pader, magmatsyag. Hintayin silang makapasok sa abot ng putok sa bahura, saka magpaputok. Unahin ang mga kanyon na bakal. Magpaputok ng 3 sunod-sunod na bala sa anggulong 50 degree. Ibagsak ang 3 kanyon na iyon. Bitaw ang no. 2. 2 ang tinamaan. Huwag munang magdiwang ng maaga. Itinulak pa nila ang mga barko pasulong. Magpakawala ng bombang drone no. 1 at no. 2. Lilipad na ang no. 1. No. 1. Bitaw ang no. 2. Ayos. Nasa gitna ng South Gate ang hagdang panlusob. Eh.
Pakawalan ang launcher no. 3. No. 4. Paputukin sa 60 degree sa paanan ng pader. General, may mga barko pa sa dagat sa silangan. 5 maliliit na bangka. Puno ng kahoy na gatong at langis na panunog. 5 maliliit na bangka. Kinukuyog nila mula sa magkabilang panig. Li Fujayang, sa inyo ko ipagkakatiwala ang mga barkong may langis. Huwag ninyong hayaang makalapit sa pader. Makukuha sa loob ng 5 hakbang. Bilis ng hangin, 4 na hakbang bawat segundo, bahagyang pakanan. Iayos ng kalahating degree, bitaw ang no. 1. General Lee, target no. 3. General Lee, ilagay ang bunto ng kahoy sa unahan ng barko. General, ubos na ang lahat ng langis na panunog sa East Gate. Umatras na rin ang mga pangunahing barkong pandigma ng mga pirata mula sa bahura. Umalis na sila, umalis na sila. Ah ah, 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 ah. Pinainom na sila ng busog sa tubig dagat, saka hilahin silang buhay pabalik. Parang mga basang sisiw pa rin. Binibining Lee. Nalutas na ang panganib ng lungsod ng Biliang. May 7 bitak ang pader sa kabuuan. Pinakamatindi sa Southgate. Tapos na ang labanan. Dapat nang magsimula ang muling pagtatayo.